At naniniwala po ako na may gagawin po ang Diyos sa umagang ito. So, una po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoong Diyos, ngayon pong umaga, kinikilala ka po namin na kayo po, Ama, ang siyang may akda ng lahat ng bagay. And rather right now, Lord God, Father, we pray that you would bless and anoint your words, your servant. Anoint every ears, Lord, to hear what the Spirit of the Lord is saying to the church. We ask for a now word today na magiging pagkain po ng aming mga kaluluwa, Lord God. And bless and anoint, Lord God, every heart to receive your word today. We bless you and we honor you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Everybody, God's people said, Amen and amen. Ano po ang buwan ngayon? Sa Tagalog, Mayo. Amen. Okay po. Ang Mayo po ay kinikilala po sa buong mundo na ito po ang Mental Health Awareness Month. Amen. Isang panahon ang mga bagay na tinatago, anxiety, stress at emotional struggle. Alam nyo, kahit ba 2026 na ngayon, marami pa ring stigma o yung tinatawag na negative attitude, belief, or basta negative. Okay po. So, maraming mga nagsasabi na kulang ka lang sa dasal. Ang hina naman ng faith mo. Arte lang yan, nasa isip mo lang. Kasi alam nyo, yung sugat, yung sakit sa laman, madaling malaman mo kasi nga nakikita. Pero yung sakit sa kaisipan, mahirap pong makita, tama po. Kaya madali po nating itago ito. Sa loob mismo ng simbahan, may mga believers, baka yung katabi mo, na tahimik na lumalaban pero natatakot nagsasalita dahil baka ma-judge o hindi maintindihan. Kasi nga kuminsan, imbis na nakakaunawa tayo, hindi na-judge pa natin yung kapatid. Masalo pag nagsabi siya ng problema niya, kulang ka lang sa dasal. Parang ganun. So, wag naman sana. Tandaan po natin, ito ang katotohanan. God is not intimidated by your struggles. Hindi siya natatakot sa brokenness mo. Kaya naman, this morning, allow me to share with you a message entitled, sige po, basahin po natin, It's okay not to be okay. Pakisabi sa kaliwat kanan mo, it's okay not to be okay. Pati yung pagkasabi mo, hindi na okay Kung ikaw man o may kilala kang dumadaan sa mental health struggles, these truths can bring hope. So may mga pag-aaralan po tayo ngayon pong umaga na iba't ibang mga truth that can bring you hope. Okay po, punta tayo kaagad. It's number one is, it's okay to come to Jesus. Pagsabi natin, it's okay to come to Jesus. That's number one truth. May iniisip ang ilan na kailangan daw maging maayos ka muna. May positive mind, victorious spiritual ka muna bago ka pwedeng lumapit kay Kristo. That's wrong. Pwede kang lumapit anytime na kailangan mo siya. Amen po ba? Kasi hindi naman siya malayo. Andiyan lang po ang Panginoon. Meron tayong tagapagligtas. Wini-welcome ang lahat ng nahihirapan at nabibigatan. Amen? In fact, siya ho ang nagsabi nito sa Matthew 11, verse 28 to 30. Basahin po natin lahat. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
Palakpakan po natin ang Panginoon. Walang dapat ikatakot o ikahiya. Sino mang gustong lumapit sa Kanya, Jesus offers rest to all who are weary and burdened. So baka yung katabi mo, weary yan. Weary na, burden pa. Yung taong pagod na pagod, overthinking at hindi makatulog sa gabi, sino nakakaranas ng ganon? Yung binabantayan mo na lang, binibilang mo lang yung tilaok ng manok, hindi ka makatulog. Yung nanay na overwhelmed na sa mga responsibilities, yung kabataan na lost at confused ang identity niya. The Bible says in Psalms 34 verse 18, babasahin po natin lahat, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Pag isabi mo sa katabi, mabasa ka naman hindi kita naririnig. Hindi ka lalayo sa Diyos dahil broken ka. The more na mas lumapit ka sa Diyos, kasi mas malapit siya sa iyo. Amen po ba? Amen? So, that's number 1. Mabilis lang po tayo. Truth, number 2. Okay, it's okay to seek professional help. Pakibasa po, louder. It's okay to seek professional help. Some mistakenly believe that if you trust God, then there's no need to consult professionals for help. May ibang idinideny na ang mental health problems ay totoong sakit. Dahil nasa isip lang naman daw ang mga ito. Mas delikado nga kasi hindi mo nakikita. Ano po? Amen. Pag sabi mo sa katabi mo, amen. Sabi mo naman, para alam kong buhay ka pa. So, in discussing the need, it's wrong, it's perfectly fine to have Jesus and a professional too. In discussing the need of the sinners for Savior like Him, Christ said in Matthew 9:12, pagibasa po natin ulit, it is not the healthy who need a doctor, but the sick. Kahit ang point talaga ni Kristo sa pagsabi nito ay dumating siya para sa sinners dahil sila ang may need talaga sa Kanya. Pero makikita rin natin dito na ini-encourage niya na kailangan ng may sakit ang doktor. Sino po dito nakaranas na pong nagkasakit? Saan ka pumunta? Sa bangko? Para mag-withdraw ng pambayad sa doktor. Siyempre, doktor, tama po. Alam niyo, ang mga doktor, instrumento rin ng Diyos yan. Amen po ba? Amen? So, lahat po tayo na nakaranas sa pagkakasakit, tingnan mo, kung hindi ka nagpa-doktor, di hanggang ngayon may sakit ka pa. Salamat sa Lord na yung iba talagang, yung faith nila nakakaya. Pero pag hindi kaya na ng faith natin, it's time to go to the professional help like doctor. Tama po. Kung nasugatan ka, nagpapagamot ka ba? Bakit pag mental health, hindi? Amen? Mas matindi nga ito. Mas matindi ho ito. Kasi, tatawagin ka daw na si Raul. Si Raulo. Proverbs 15:22. Sabi ho, pagibasa po natin lahat. Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. Amen po. Kaya nga po pinagbabasa ho namin kayo para lahat tayo magbabasa. Kasi nandito tayo para mag-aral. Wala ho ditong yung nagkamit na, okay, you have arrived, you know everything. No. Kaya, lahat po tayo dito kailangan po na matuto. It's okay to seek therapy for trauma, counseling for anxiety, and medical healing for depression. God's healing might also comes through the doctors, therapists. Tama po. Amen. Siguro kung walang pumunta sa akin at nag-therapy, baka hanggang ngayon hindi pa ako makatayo. In fact, sabi ng therapist ko, kung mapaupo lang ko po kayo, sabi niya, Bishop, ay, successful na ako. Pero nagulat siya kasi after 1 month,
Sabi ko, Brad, kasi Christian yung therapist ko. Brad, sabi ko, gawin mo yung magagawa mo. Yung hindi mo magagawa, gagawin ng doktor, ng Diyos yun, sabi ko. After 1 month, hindi lang ho ako nakaupo, nakatayo pa ako, nakapaglakad na po ako. Amen. Amen po. Palakpak po sa Panginoon. So, hindi Jesus or professional help. It's Jesus and professional help. So, hindi po ko na, hindi tayo namimili kay Jesus. No, hindi po. Jesus plus professional help. Hindi ho yung kakulangan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin doon, may wisdom ka. Amen? Kasi kuminsan, yung nagkakaroon tayo ng, yung yung pagkakalito sa wisdom at saka faith. Parang ganito, magbigay ako ng halimbawa sa inyo. Minsan they brown out. Sabi ko, in Jesus' name, let there be light. Wala naman. Yung pala hindi nakaswitch yung So, ginagamit ko yung faith ko, pero wala akong wisdom. So, ang ginawa ko ngayon, sabi ng Lord sa akin, switch mo. Pag wala, saka mo gagamitin yung faith mo. So, nung sinwitch namin, meron pala. So, hindi ko na ginamit yung faith ko. Kaya minsan, puro tayo faith. Yung pala, kailangan lang wisdom. Amen? So, kung hindi na kaya ng faith mo, like for example, yung sa sakit at karamdaman mo, you have to seek for a professional help. Bakit po? Kasi instrumento lahat ng Diyos yan. Amen. Sige po. Next, truth that can bring you hope. Number 3, it's okay to pray even if you are not okay. In fact, mas lalo kang mag-pray. Dahil ina-associate ng marami ang mental issues na lack of faith at personal sins. Baka may kasalanan ka, kapatid. May shame tuloy sa mga believers na may struggle sa mental health. Kaya nga, hindi na sila malapit yung iba sa mga kapatid. Kasi nga, yun nga nangyayari. Why pray nga naman kung iniisip mo na ikaw may kasalanan na kung bakit mo yan naranasan. May mga kwan lang, may mga exemption lang yan. Katulad ng isa, minsan, merong isang kapatid, sister natin na yung dinudugo siya. Talagang grabe yung kwan niya. Marami nang inom na gamot, wala pa rin. Ngayon, nag-pray kami ni Mami Telma. Ang sabi ng Lord, sabihin mo sa kanya, magsisi sa kasalanan. Yun, exempted yun. So, nung sinabi namin sa kanya yun, umiyak siya. Pagkaiyak niya, nagsisi siya. Agad, huminto po yung kanyang pagdudugo. So, that's an exceptional. Amen po. So, the Bible encourages us to pray even if we're not okay. Ang sabi po ng Philippians 4:6, 7, do not be anxious about anything. Kaya nga po, ang pag-aalala pala, utos. Kaya pag nag-aalala ka, kasalanan. Kasi hindi mo sinusunod ang utos. Amen po ba? Yung mga iba, pinagmamalaki pa na sila daw ay mga warriors. No, hindi, tayo po yung mga warrior, hindi po warriors. Sabi nga ni Kwani, yung iba daw, they worry, they have a multitask worry. They worry while taking a bath, while eating, they worry, while brushing their teeth, they worry. Alala ng alala. Sabi nga ni Jesus, madadagdagan mo ba yung height mo kapag nag-aalala ka? Hindi, lalo kang papandak. Mapapabuti mo ba yung buhok mo pag nag-aalala ka? Hindi po. Sabi naman ng isang narinig ko, sabi niya, worry daw is like a rocking chair. It gives you emotion but you cannot take you anywhere. Tama po. Sino dito yung nakasukuan ka sa rocking chair? Hindi ka naman nakakarating sa, di ba? Diyan ka lang, ganyan ka lang ng ganyan, pero hindi ka nakakarating kung saan. That's worry. Amen? So, don't worry about anything. Now, hindi yun huminto. But, sabi natin but, by every situation, in every situation, by what? Prayer and petition with thanksgiving. Present your request to God. Tingnan nyo po. Huwag daw tayo mag-alala ng anumang bagay, pero lahat ng bagay idulog natin sa panalangin. So, of course, number 1 po ang panalangin, pero sa panalangin, kakausapin ka naman ni Lord eh. Anak, punta ka sa doktor.
Pag sinabi ni Lord yun, punta ka kaagad. Amen po. Kasi pag hindi, baka mamaya, lalamayan ka na namin. Alam naman natin, ayaw pa nating pumunta. Amen. At sabi ho dito, verse 7, sige po, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So, maano natin isurrender ang anxiety natin sa Kanya through what? Prayer. Why? Dahil may concern sa atin ng Diyos. Tama po, amen? Sabi nga ng Biblia, alam niya yung bilang ng buhok natin eh. Sino po dito nakakaalam ng bilang ng buhok niya? Yung buhok na lang ng kilikili mo, alam mo ba? Hindi mo alam. Siya, yung buhok natin, alam niya. Kaya nga, alam niya, nalagas yung 3, nabawasan na yung 1,800. So, if God knew the number of our hairs, di mas laro niyang alam, concern sa lahat ng bagay natin. Amen po ba? Amen? Amen. 1 Peter 5:7, ano sabi dito? Ay, kung meron kayong yung Amplified Bible, ang ganda. Casting all your, sabi niya doon, whole of your anxiety on Him. Why? Because He cares for you. In prayer, you say, ito po, wag na ho tayong kasi ang prayer hindi po minimemorize. Hindi na kailangan dito yung mga articulate words. Amen? Maski iba yung pronunciation mo, alam naman ni Lord yun. Ang mahalaga dito, yung galing sa puso, hindi sa nguso. Kasi pag nguso lang, wala sa puso, hindi malalim na panalangin ho yun. Amen po ba? Sabihin mo, Lord, hindi ko na kaya. Magpatotoo ka. Amen? God, pagod na ho ako. Lord, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Yung mga ganyang mga panalangin, ay yung gusto-gusto ni Lord yun. Bakit nga? Yan ang mga panalangin talagang taos sa puso. Hindi kailangan perfect ang dahil lang po. Hindi kailangan pong perfect ang word mo. Kailangan lang totoo. Though prayer is powerful, hindi ito shortcut sa pag-process ng pain or trauma o kaya pag-deal sa any mental issues. Amen po. Still, there are studies supporting that fact that prayer itself has significance in enhancing positive emotions which can lead to improved mental health. Tama po, amen? Kasi ang taong laging nananalangin, kung ho yan, yung kanyang isip yan, malinaw. Amen? Kaya pag lumalabo ang isip mo na, manalangin ka. Tama po, amen? So, yan, number 4 na tayo. Pag-isabi sa kapatid mo, malapit na. Okay, number 4. It's okay to Tari lang po. Masyadong It's okay to rest and focus. It's okay to rest and focus on yourself. Napaka-busy ng mundo na para bang kasalanan na magpahinga. Tama po. Amen. Tingnan mo yung katabi mo kung malaki na yung eye bag. Wala nang pahinga yan. Baka marami na siyang mga artificial dimple. Okay? No. There is nothing wrong in resting if you feel overwhelmed or you're dealing with mental issues. Kahit si Kristo nga umiwas sa crowd para magpahinga at magdasal. Amen po. Tingnan niyo po sa Mark 1:35, sabi niya, nag-iisa para mag-pray. Sa Mark 6:31, sinabi niya sa mga alagad niya, come with me and get some rest. Kasi nga, napakaraming tao nung araw. Sino po dito ang nanood na sa The Chosen sa Netflix? Amen? Grabe yung, bawat episode, iyak ako ng iyak, sa totoo lang. Kasi grabe talaga ang kwan. Tapos ang dami, kung saan gagaling yung mga tao. Ganun kasikat po si Lord nung araw. Amen? So,
halos wala siyang panahon para magpahinga. Pero, sabi sa Luke 5:16, lumalayo nga siya sa crowd eh. Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung nakadilat pa yung mata o nakapikit. Okay. Si Jesus yon. Pangalawang example natin si Elijah. Matatagpuan sa 1 King 19:3-8. Sino po ang nakakaalam sa story ni Elijah? Hinati niya ang dagat. Ano po? Sino nag-amen? hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ay, hindi pala. Gumawa ng arko. Ay, hindi rin. Oh. Siya yung humamon kay Haring Baal. Yung kanyang propeta, yung sa kasi lumayo na ang ang basang Israeli. Ang sinasamba na nila si Baal. So, hinamon niya, pati yung 450 na niya, kung sino ang makakapanalangin at magdala ng apoy, yun ang totoong Diyos. So, katatapos lang po ng napakalaking event, himala, sa Mount Carmel, nung pagkatapos nun, nabalitaan niya si Jezebel. Sino nakakilala kay Jezebel? Asawa ni Haring Ahab. Hindi Baal pala, Ahab. Amen. Baal yung Diyos. Diyosan. Okay? Ang ginawa niya, sabi niya, kasi nalaman niya na namatay lahat ng mga pari ng yung Diyos-Diyosan nila. Sabi niya, pakisabi kay Elijah, bukas, papatayin ko yan. Nung nalaman po ni Elijah ito, anong ginawa niya? Siya ay natakot. At nung natakot siya, siyempre tumakbo. Tama po. At dahil tumakbo, napagod. Sino dito ang tumakbo, hindi ka napagod? Baka nasa treadmill ka lang. Kunwaring tumatakbo, hindi pala. Okay? So, napagod siya. So, he was emotionally drained. Sino po nakaranasan ng ganun? Umabot sa emotionally drained ka. Sa point na, tandaan po ninyo, propeta ito na tumawag ng apoy. Pero, sabi niya, Lord, mamatay na ako. Grabe, Isang propeta. Nagsawa na siyang mabuhay. Gusto niya nang mamatay. O kung propeta nga, naranasan ng ganitong stress, how much more to us now? Amen po ba? Kaya hindi natin babaliwalayin po ito. Ayaw na niya talagang Ano ang ginawa ng Diyos? Tingnan natin hindi siya sinirmunan ng Diyos. Hindi rin siya nirebuke. Kabira ka naman, Elijah, ang liit ng faith mo. Hindi. Alam ang ginawa ng Diyos? Pinatulog lang siya at pinakain. Yun pala, kulang lang pala ng tulog. Kaya yung mga iba sa inyo, kaya pala mayroon kayong emotionally drained at saka stress kayo, kulang pala kayo ng tulog. Sabi mo sa katabi po, tulog lang yan, kapatid. Pero hindi lang tulog pinakain pa. Pinatulog mo naman, hindi mo pinakain. Mahirap matulog ang gutom. Tama po. Tama po yun. Mahirap, sinubukan ko naman, gusto kong matulog, pero gutom ako. Hindi ako makatulog. Gumising na ako, kumain ako. Nung nabusog na ako, saka na ako nakatulog. So, yun lang ginawa ng Diyos. Pinatulog niya, tapos pinakain niya. Pagkatapos, pinagpahinga. Amen? So, 3 P yan pinatulog, pinakain, pinahinga. Baka yan lang talaga ang kailangan mo naman, kapatid. Kailangan mo na ng tulog, kain at pahinga. Amen? Minsan, ang spiritual solution ay tulog, pahinga. Tamang pagkain. Akala mo, puro prayer. Puro rebuke dito, rebuke doon. Hindi pala demon yon. Hindi demon. Ang kailangan niya, pagkain. Ang kailangan niya, tulog. At tulad nga ng yung kininto ni Mami Tirma din kanina, na pagkatapos ko nag-preach, yung nanay lumapit sa akin, dala niya yung kanyang anak. Sabi niya, Bishop, pwede ba ipag-pray niyo anak ko? Masakit ang tiyan niya. Pagkatapos pumunta na sa mga nanay, nagkikipag-chikahan na. Sinabag ko yung bata, sabi ko, anak, sabi ko, gutom ka, Ay, upo, Bishop. So, dinala ko siya ng merienda.
Oh, masakit pa ba ang tiyan mo? Hindi na po. Bago umuwi yung nanay, pumunta sa akin, sabi niya, Bishop, thank you. Gumaling na yung tiyan ng anak ko na pinag-pray nyo. Sabi ko, hindi ko siya pinag-pray. Sabi ko, pinakain ko. Kaya may mga masakit ang tiyan na hindi pala, wala palang kaugnayan ng mga demonyo dyan. Ang kailangan lang pala pagkain, kapatid. Parang iyong iba sa inyo ngayon. Parang lumasakit ang tiyan nyo. Bayan nyo, matatapos na ho ako. Makakain na ho kayo mamaya. Amen. Okay po. So, tulog, pahinga, at tamang pagkain. So, to rest is to obey God's original design for us. Amen. Rest is not weakness. It is obedience. Hindi po kahinaan ang pagpapahinga. In fact, kailangan mo talaga magpahinga kasi mahina ka nga. Para ikaw ay lumakas. Amen po ba? Pero wag lang kayong basta magpahinga. Kailang habang nagpapahinga ho kayo, nananalangin din ho kayo. Bakit po? Kasi yung panalangin, yun po yung nagpapalakas sa spirit natin. Yung pahinga natin, yung nagpapalakas po ng ating pong physical. Amen po? So, kailangan po natin lahat yan. May mga studies na nagpapakita na may positive effects ang rest at proper diet para i-reduce ang depression. Amen po? Okay. Panghuli. Sabi mo panghuli na daw. Okay. So, it's okay to find a support system. Amen po? Isa sa mga maling view sa pagdideal ng mental issues ay kailangan mo itong harapin daw mag-isa. Hindi po. Kailangan po talaga, you don't have to face the battles alone. Sabi mo sa tabi mo, you don't have to face the battle alone. Kailangan mo ng kasama. Pwede mong i-open ito sa mga trusted na mga tao. Huwag mong i-open sa mga yung mga marites, mga maricon. Alam niyo yung maricon? Mari, confirm. So, wag sa mga yon. Yung mga trusted, yung mga alam mo na makakatulong sa iyo. Amen po ba? Amen. May mga support groups tayo. Community, pwede mong lapitan at pagkunan ng lakas sa mga panahon na hindi mo na kaya. Kaya nga meron tayong mga connect group. Okay? Yung pong mga wala pa po sa connect group dito, you're missing a lot. Bakit po? Para kang isang batang nasa lansangan. Street kids. Kasi, ano po ang mas safe? Yung batang nasa bahay o nasa lansangan? Kaya nga po, kung meron kayong connect group, kung wala pa kayong connect group, marami tayong mga coach dito, lapitan nyo sila kasi nga, pag may problema ka, may pupuntahan ka. Di ba tayo po, physically, pag may problema ka, pupunta mo, family mo, tama po. Yung walang pamilya, mahirap po. Pero pag may family ka, marami kang mapupuntahan, tama po. Meron tayong mga pastors, nandito po kami, mga coaches and mentors, at ito ipapangako ho namin sa inyo, hindi ho namin ipagkakalat. Sikreto lang. Marami pong mga lumalapit sa akin na nagbibigay ng ng problema sa akin. Hanggang sa akin lang. Tatanungin ko, pwede ko sabihin ito sa misis ko? Hindi na po, Bishop. Pag sinabing hindi ko sasabihin ni Mami Telma, Mami, anong sinabi niya? Sabi niya, hindi ko na sasabihin sa maski sino. So, hindi ko sasabihin. So, magtiwala ho kayo. Pag sinabi niyo sa amin, hindi ho namin yan ipagkakalat. Amen po ba? Yes? So, andito po ang church. Maalala ko po meron tayo isang kapatid dito noon na yung kanyang anak, meron siyang brain tumor. Buti na lang may simbahan. Bakit po? Ipinadala lahat yun. Nakita ko rin yun eh. So, nung nalaman po ng ating pong senior pastor yun, buti na lang meron tayong isang miyembro dito na may kakilala sa Baguio. At alam nyo, bagamat yung kanyang kakilala ay wala dyan, nasa Amerika, pero he still coordinate, isang doktor. At salamat sa Panginoon na operahan ho siya sa brain tumor na walang bayad. At ngayon, malakas ako yung bata ngayon. Kung walang church, walang nalapitan, di kawawa silang pamilya.
Kaya mga kapatid, wag kayong mahiya na lumapit sa simbahan. Nandito po kami, nandito yung ating senior pastor, yung mga coaches po natin, lumapit ho kayo. Kasi, di ba, lumapit kayo sa akin, kailangan nyo ng pera. Wala akong pera, pero prayer meron. Oo. Wala mang pera, pero may prayer. Amen po ba? Mas matindi yun kaysa pera. Amen? Ecclesiastes 4 verse 9 to 10. Sabi dito, 2 are better than 1. Okay, yung mga single dyan. Mag-isip-isip na kayo. Kasi 2 is better than 1. Amen. Tignan nyo si Pastor Arena. Masayang-masaya na. Kasi ngayon, dalawa na sila na engineer. Sinsya na kayo. Kayo nasa harap kayo. Sabi dito, because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. So, kailangan mo ng isang kaibigan na makikinig. Leader na mag-guide. Tama po. Kunig group na magpipray. Kasama mo at isang pamilya na nayayakap sa iyo. Hindi ho sign ng weakness ang paghingi ng tulong. Amen. In fact, ito ay sign ng katapangan dahil hindi lahat ng tao kayang gawin po ito. So, katapangan pala yung yung paghingi ng tulong. Hindi po yan kahinaan. So, kasi ang taong humihingi ng tulong, humble. Yung hindi humingi ng tulong na kailangan naman talaga ang tulong, may pride yon. So, sabi mo sa tabi mo, may pride ka ba? Okay. Tapos na ho ako. Ito, tuwa na sila. So, let's recall. Truth that can bring you hope. Lahat tayo. Number 1, ano yon? It's okay to come to Jesus. Amen. Number 2, it's okay to seek professional help. So, Jesus and professionals, hindi yung professionals na wala si Jesus. Maunahin natin si Jesus. And it's okay to pray even if you are not okay. Number 4, it's okay to rest and focus on yourself. Mga kapatid, pagkatapos naman ng church service natin, pagkatapos naman ng na wala ka namang pupuntahan, mag-rest ka. Para meron ka namang lakas sa susunod na araw. And then last, it's okay to find a support system. Okay po. Kung ikaw ay hindi okay ngayon, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Hindi yan kahihiyan. Hindi ka failure. At lalong hindi ka iniwan ng Diyos. Amen po ba? It's okay not to be okay, pero hindi ka dapat manatiling mag-isa sa laban. May Diyos na handang tumulong, may mga taong handang makinig, at may pag-asa kahit hindi mo pa ito naramdaman ngayon. Amen po ba? Now, before I go to a conclusion, to prayer, tawagan ko lang yung aking pong nag-iisa at pinakamagandang asawa para magbigay po ng testimony. Palakpak mo ta. Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko pong mag-testify sa mga naranasan po namin tungkol po dito. Ayan. Year 2021, March noon, nung dumaan kami sa matinding pagsubok sa buhay. Nung natamaan si Daddy Bishop ng COVID. So, praise God, siya po ay na-hospital noon sa Dagupan. Sana yung daddy sa Villaflor. Sa Villaflor Hospital. At umabot po ng 1.5 million ang aming pong bill. Wow. Kaya ako na-stroke dahil sa COVID. So, less than a month lang siya doon, pero grabe yung bill na po namin. Pero after less than a month, nakauwi kami sa bahay para doon mag-recover. Pero grabe, for 3 months, ang kanyang maintenance para makasurvive siya is 200,000 monthly. Parang masakit sa bulsa, di ho ba? Pero thank God for using people to provide everything.
At syempre, unang-una ang Panginoon. So, akala ko tapos na po ang pagsubok na yon, yet tuloy-tuloy pa din. Year 2021, December, we resigned at WCC Church for good reason. Unti-unting nawala ang lahat sa amin, yung church, yung congregation, dating mga malapit na kaibigan, hindi mo na makita, hindi na nagpapakita, yung savings namin naubos, yung sasakyan nabinta. So, yung dating malaking tirahan, naging maliit na lang na kwarto. Kasi nakitira na lang po kami dahil wala na po kaming pang-rent. Kaya nakitira na lang po kami sa amin pong anak, kina Pastor Paul at Pastora Jubel. Then naranasan ko po ang ma-depress. Hindi ako makatulog. Walang epekto yung gamot na pampatulog maski nakailan na po ako. Laging nag-iisip, wala sa sarili, at maraming beses tumataas po yung BP ko. So, yung mga anak ko, nag-iusap-usap po sila na decide po sila na 2 weeks ay patitirahan muna kami kina Mike at Cindy. So, sa isip ko, nung sinabi nila sa amin, paano ako makakapagpahinga doon? 3 yung anak niya, tapos maliliit pa po sila. So, sabi ni Daddy Bishop, try natin, kung hindi tayo makakapagpahinga doon, di uwi na tayo agad, sabi niya. So, sa madalit sabi po, pumunta po kami kina Mike at Cindy. So, sa unang araw pa lang, kinausap kami ni Mike, sabi po niya, Mami, Daddy, hanggat nandito kayo, kami lahat ang sagot, wala kayong iisipin. Alam niyo, yun lamang na narinig ko, parang naibsan na yung di ba? Kasi mahirap mag-isip. Yung kakainin mo araw-araw na lang, yung pambili pa ng gamot, di ba? So, dahil yun na sinabi po niya, parang naibsan po yung nabawasan po. Ayan po. So, ngayon, tapos ito pa, di ba? Hindi ako nagtatrabaho, matutulog lang, kakain, ganyan, magpapahinga. And then, bago po kami magmerienda, instead na sila, yung mga bata ang bibigyan na una, kami yung inuuna nila. At nagsiserve yung mga bata sa amin. Daddy, Mami, merenda na po kayo. Parang mga ganyan. So, noon ay maliit pa lang noon si Joseph, 2 years old pa nga siya eh. Pero marunong na at ayan. Sorry po. Ayan. So, 2 years old pa lamang po noon yung apo namin. Pero parang masaya-saya nila na naglilingkod po sa amin. So, sa umaga po, parang hindi pa kami yung sumisilip-silip sila sa kwarto namin. Akala ko yung gagawin po nila. Yung isa may dalang map, yung isa may wadang lang walis tambo, sabi nila. Kasi daw, lilinisin daw nila yung kwarto namin. Sabi ko, grabe naman ang mga batang ito. Yan, sila po yung naglilinis, pati yung pinagkainan po namin. Sila po yung naghuhugas, mga bata, maliliit pa lang, 2 years old, 3 years old, at saka 5 years old. Yan po. Sila rin po yung nagtutupi ng kanilang sariling damit, at sila rin po yung nagliligpit. So, ayan, bago matulog sa gabi, pinapaalanan ni Mike, Mami, inom na kayo ng gamot ninyo. Mami, maaga kang matulog. Tapos si Cindy, Mami, bago ka matulog, imamassage kita. Parang ang sarap naman yun, di ba? Dati ikaw lagi yung nag-aalaga. Kasi po nasanay po ako na si Daddy po lahat. Niisip niya lahat, ako walang dyan lang, di ba?
At bigla nung naano siya, ako na lahat. Kaya malaking ano po sa akin. Ayan po. Bago matulog sa gabi, yan pinapaalala ni Mike na inom ka na ng gamot, Mami. Ayan, mamasage kita, Mami, sabi ni Cindy. Paggising namin sa umaga, Mami, kukuhanan kita ng BP mo. Alam niyo po, 1 week pa lang namin doon, naramdaman ko na po na unti-unting nakaka-recover na po ako. Ayan. Thank God, rest lang pala ang kailangan. At syempre, we ask help also from our mentor, Bishop Manny Santiago. So, mahirap po tayo nabubuhay na wala po tayong mentor. Kaya yung mga walang mentor po dyan, ayan, mas maganda po magkaroon po tayo ng mga mentors para pag dumating po yung mga pagsubok sa buhay natin, alam natin kung saan tayo lalapit. So, ayan. God is faithful sa kanyang mga anak. He never leave us. Amen. Thank you also for the gift of family that remains forever. Amen. Ang ganda pala talaga ng pamilya. Amen po. Kaya mga kapatid, wag natin iwanan mga pamilya po natin. Laging magkaroon po tayo ng time para sa kanila. Para po pag dumating yung mga ganyan, ay meron din pong mag-aalaga sa atin. So, alam mo sa time ng trials mo, lalabas ang mga tanda ko. So, ayan. Thank God sa gift of family that remains forever. Mga close friend na hindi ka iniwan. Ayan, thank you, Lighthouse family. Kaya naka-recover si Daddy dahil po sa inyo din. Amen. Thank you so much sa inyong lahat. Iwanan ka man ng mga taong malapit sa iyo, remember this, hindi ka iiwanan ng Lord. Amen po. Alam mo, sa time ng trials mo, lalabas ang mga tunay na kaibigan at nagmamahal sa iyo. Hindi lahat ng kasama mo ngayon ay makakasama mo hanggang maabot mo ang iyong destiny. Habang andyan sila, enjoy lang. Kapag sila'y nawala, gawa pa rin ng mabuti para sa kanila kasi part sila ng iyong journey. Amen po? Because of that, amen, na nangyari sa akin, 2 weeks lang na nag-rest po ako. Unti-unting, lumakas po ako at yung, yung nararamdaman ko ay, nawawala hanggang sa makarecover ako after 3 months. Wow, purihin po ang Panginoon. So until now, after the trial, unti-unting binalik ng Lord yung mga bagay na nawala sa amin. Purihin ang Diyos. Amen. Yung dati na nagre-rent lang po kami ng bahay, ay ngayon po ay may sarili ng tirahan. Purihin ang Lord. Amen. Hallelujah. Dati yung mga sasakyan po namin ay nabinta. Ngayon po ay meron na po ulit. Yan. At lumalago na ang ating pong church, ang Lighthouse Church, yung family natin ay pinagpapala din ng Lord. Binigyan tayo ng mga tapat, totoo at nagmamahal na kaibigan na handang dumamay at tumulong sakaling tayo po ay manghina. Amen. So mga kapatid, let me encourage everyone. Sakaling dumaan ang mga struggles, the depression, ayan, sa buhay po natin, huwag mong subukang lutasin ang problema mong mag-isa. Ask for help. Sa mga taong alam mo na makakatulong sa iyo. Hindi tayo Superman. Amen? Hindi tayo Superwoman. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatotoo ka. Amen. Hallelujah. Kasi kung minsan parang, kumusta ka? Okay lang. Puro okay tayo, pero inside, hindi na pala okay. Kaya mga kapatid, kung sakaling manhina tayo, aminin po natin.
Amen. Hindi totoo na mahina ang pananampalataya mo, kapatid. Kailangan mo lang ang karamay. Tutulong sa iyo upang lumaban. Amen. Marami pong salamat at good morning. Sige po, mananalangin na ho tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Ama, sa umagang ito na hindi mo kami, Panginoon, kailanman pinabayaan. According to your word, you will never leave us nor forsake us, Father God. So, salamat po sa pagtanggap po sa amin kahit hindi po kami okay. At sa mga oras na kami po ay pagod, nalilito at nasasaktan, tinutulungan mo kaming lumapit sa iyo ng walang takot at hiya. Turuan mo kaming magtiwala na okay lang humingi ng tulong, hindi lang sa iyo, kundi pati sa mga taong nilalagay mo sa paligid namin. Bigyan mo kami ng lakas na hanapin ka bawat araw at kapayapaan sa aming mga pag-iisip at puso. Panginoon, yakapin mo po ang bawat isa, ang mga bawat pusong wasak. Pagalingin mo ang mga hindi nakakakita o hindi nakikita at pinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Sa lahat ng hindi okay ngayon, kami po ay umaasa sa iyong pag-ibig at biyaya. Sa pangalan ni Jesus, ang natin magsabi ng Amen.